Nako, may balita po tayo dito mga sangke tungkol po sa Peking Marcos. Mukhang aarestuhin na naman. Hello guys, what's up? Muli po tayo nagbabalik dito sa ating channel at ito pag-usapan po natin itong si Kulaong o Manggusin o mas kilala mga sangke bilang isang Francis Leo Marcos kahit hindi siya Marcos. Ngayon mga sangke kasi, may balita po na mukhang maaaresto na naman. Kaka-file lang po nito ng not guilty plea pero mukhang makakasuhan na naman kasi. Hindi pala makakasuhan, kinasuhan na naman mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-check nyo sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Okay. Ito po kasi yung balita. Nakaraan lamang, kinulong nga po itong si Kulaong mga sangkay o si Norman Mangusin. Ngunit, sa kasamaang palad, sinasapit niya ngayon ang mga matitinding consequences ng kanyang mga pinaggagawa. Kasi ayon sa report, Norman Mangusin, kinasuhan ulit ng unjust vexation. Ayan ang kaso niya is unjust vexation, cyber libel. Ngayon, nakaraan lamang itong si Francis Leo Marcos, biglang buwait mga sangkay nung nakalaya pero kinalbo na po siya ng mga preso. Pakinggan po muna natin to. Pakinggan nyo kung paano po, ibang-iba na po ito sa mga nakikita po natin noon na talagang namang makabanat, makapagyabang, lahat na sinasabi. May sasampalin dito, doon, mga sangkay. Bata niya yung mga pulis. Ngayon, ibang-iba. Tingnan nyo. Magandang gabi po sa lahat. Kalalaya ko lang po pansamantala. Maraming salamat po doon sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po doon sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Kakaiba ilong ni Kulaong, no? At ganyan ilong niya. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak, Pakinggan nyo kasi dito nang magsosorry siya. ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso, ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Ako po ay may pagkakamali. Ayan, umamin siya. Maaari. At tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin. So, mga sangkay dito, biglang bumait. Pero syempre, sabi pa nga mga sangkay, di ba? Sa mga ginagawa mo, may may mga consequences yan. Kailangan ikaw ay marunong kang tumanggap ng kung ano man ang posibleng makarating sa'yo dahil sa kagagawan mo. Ngayon, ito ang balita, mga sangkay. Basahin po natin. Kasi mula dito, ayan po, kinasuhan na naman daw siya. Ayon dito sa report, naghain ng reklamong unjust vexation at cyber libel si Napolcom Commissioner Ralph Calinisan laban sa vlogger na si Norman Mangusin, mas kilala bilang Francis Leo Marcos, sa Quezon City. Quezon City Hall of Justice nitong Martes. Ayon kay Calinisan, ito, ginamit umano ni Mangusin ang kanyang impluensya sa maling paraan
at nadamay pa ang ilang ahensya ng pamahalaan na napasama sa publiko. Yun ang problema mga sanggay kapag ka nasusobrahan ka sa hangin. Kita nyo ngayon, anong nangyayari sa kanila? Anong nangyayari sa kanya? Mas malaking problema. Nakaraan lamang mga sanggay, ayon sa report, ayan nandito yun kanina Mababasa o mapapanood po ninyo mga sanggay ang isang balita. Naghahain nga po siya ng not guilty plea, sa korte. So, kumbaga, hindi ako guilty, parang ganon, mga sanggay. Pero syempre, tutuluyan po siya ni Makajiji. So, kung nung una, si Makajiji lamang po yung nag-file ng kaso sa kanya, ngayon, hindi lamang po siya. Kundi ito na, mga sangkay, si Napolcom Commissioner na po. Pambira. Ito po, mga sangkay. Sana ba yun? Ito. Naghain na po si Kalinisan. Aniya, hindi lamang ito usapin ng personal na pananagutan, kundi laban din para sa mga karaniwang Pilipino at mga OFW na umano'y nawalan ng pera dahil sa panloloko daw ng vlogger. Oh my goodness. Yun na ang malaking problema ngayon ni Colaong, mga sangkay. Binigyan din ni Kalinisan na hindi lang ito tungkol sa paninira sa mga public official, kundi para sa mga nabiktima at na-scam ni Mangusin, pati na rin sa mga pulis at iba pang ahensya tulad ng NBI at LTO na umano'y binabastos sa publiko. So dito mga sangkay, siseryosohin na talaga siya. Talagang may makakabangga na sa dito. Siguro sa ngayon, nagsisisi na po siya, Kasi actually, yung video na to, pag pinanood mo ng buo, puro pagsisisi to Though may kaunti pa rin pong yabang, pero medyo kalmado na po ito kaysa sa naunang Mangusin. Na talagang namang, kung makakabira kahit kanino, talagang wagas Kasama ni Kalinisan, si LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, na kasalukuyang din naghahanda at itinatapos ang mga dokumento para magsampa ng hiwalay na kasong cyber libel kay Mangusin. Aray ko po, Diyos mio Marimar, ang dami namang kaso. Iyan ang problema, mga sangkay. Maling-mali talaga Nasobran, okay na sana yun Yung nakalaya siya, tapos sana pagbalik niya, sa pagbablog niya, matino na yung talagang hindi na mayabang. Kaso mga sangkay, nasobrahan pa po Diba? O kita nyo, may nag-file ng kaso, may mga magfa-file pa ng kaso. Aray. Sakit sa ulo na ito. Ayon kay Lacanilao, dapat na matigil ang mga pambabastos ng vlogger laban sa mga kawani ng gobyerno na ginagawa lamang ang kanilang tungkulin. Dagdag ni Kalinisan na hindi nila hinahangad ang anumang pagpapatawad na kuyari mula kay Mangusin, kundi pananagutan, tunay na pagsisisi at makatarungang kabayaran para sa mga biktima, kabilang ang pampublikong paghingi ng paumanhin. Yan na. So, kailangan lang mo, kumbaga, kahit humingi ka pa ng tawad, hindi na namin kailangan yan. Tutuluyan ka namin. Parang ganun po mga sangkay, So, yan po yung mangyayari kay FLM. Yan, ang tawag sa kanya, mga sangkay, nung pandemic, di ba? Sobrang sikat niya nun. FLM. Francis Leo Marcos, sobrang sikat nun. Diyos mio Marimar, ang dami nanonood, mga sangkay. Pero ngayon, na pag-iwanan na kasi nga po dahil din po sa kanya mga ginagawa. So tayo mga influencer, siguro maging aral din po sa atin lahat ito. Hindi po sa lahat ng oras, nasa tuktok po tayo. Hindi po sa lahat ng oras nasa kasigatan po tayo. May mga times na sakto na lang, sakto na lang yung pagkilala sa inyo ng tao. So, maging humble lang po tayo, maging mapagpakumbaba po tayo. Dahil lahat po ng mayroon tayo, bigay lamang po niyan, pinahintulutan, pinahiram lamang yan ng ating Panginoon.
Okay? Sana magkaroon po ng tunay na pagsisisi at pagbabago at makakilala itong si Norman Mangusin sa ating Panginoon, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangka Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.